Good morning, everyone. By the way, I am Dilimise Pedrosa, and my topic is all about equipping business. So, when we say equipping or equipment, it is called generally refers to the set of physical resources, tools, machinery, or fixed assets a business or a person uses. So now we have here the K considerations when running on equipping business. So first is we have a determine equipment needs. So when we say determine equipment needs, figure out what kinds of equipment are in your target market. Or when we say focus on only getting what you really need because equipment is a long-term business. So when we say determine equipment needs, ito ay tinutukoy ang mga pangangailangan sa kagamitan o alamin kung anong mga kagamitan ang kinakailangan. Halimbawa, coffee shop. So, kailangan alamin muna natin kung ilan ang kinakailangang machine o anong klaseng tasa o kutsara ang kailangang gamitin. So, yun ang tinatawag nating determine equipment needs. Sa pangalawa naman, ito ay tinatawag nating capital and financing. So, kapag sinasabi nating capital financing, ito ay getting equipment inventory can be expensive especially for machinery heavy business. So, ang kapital, ito ay ang mga resources o yaman na ginagamit sa pagnenegosyo. So, halimbawa ng kapital, um, may negosyo kang bakery. Tapos, ang kapital mo ay pera. So, kailangan mong bumili ng mga machine kagaya lamang ng oven, ingredients, or upa sa tindahan. Kasi kapag wala kang kapital, hindi ka makakapagpatayo ng negosyo. Kapag sinabi naman nating financing, ito ay tinatawag o sa pamamagitan ng loan sa bangko o investors o sariling ipon. Kapag ang yung kapital mo ay lumalago, so meron ka ng sariling ipon o tinatawag nating financing. Okay. Sa pangatlo naman, ito ay tinatawag na licenses and legal requirements. O, you may need business permit, tax registrations, and possibly industry specific licenses. Kapag sinasabi naman nating licenses and legal requirements, syempre kapag magpapatayo tayo ng negosyo, kailangan naman natin kailangan nating kumuha ng mga permits kagaya na lamang ng tax registrations or kanang mga business permits para naman hindi tayo makwe-question ng taga o nasa kumpanya nga hindi legal ang ating negosyo. So yun ay ang tinatawag na licenses and legal requirements. Kailangan nating kumuha ng mga requirements para safety ang negosyo natin. Sa pang-apat naman ay tinatawag natin itong finding suppliers. Use local and international suppliers for specialized equipment business like workshop tool considered both new and used stock. So, kapag sinabi naman natin finding suppliers, so kailangan
makimit tayo ng ibang suppliers para mas mapalago ang ating negosyo. Para naman ang negosyo natin makakarating naman ito sa ibang lugar o tinatawag nating local and international suppliers. So yan ang finding suppliers. At ang isa naman ay tinatawag nating inventory management. Use software or systems to track which items are moving fast while are slow and then the reorder. So, kapag sinasabi naman nating inventory management, so doon natin masusukat kung ano yung mga items na kumbaga yung items na mas madaling naubos o may items naman na mas mahirap ubusin. So, doon tayo mag-inventory. Kailangan nating tingnan talaga kung ano yung mga products or items ang mas mabilis na maubos. So, yan ang ginagamit natin. So, yan ang tinatawag na inventory management. Okay. And meron din tayong local strategy. If you have a physical store, like a hardware store, pick a location where there's demand. For workshop equipment or heavy machine, also think about warehouse or showroom space. So, kapag sinasabi naman natin local strategy, so, for example, ang negosyo mo ay ng hardware, so, kumbaga, meron din sa hardware, meron doong mga warehouse or showroom space para doon nila nilalagay yung mga stocks nila na mga items. So, kailangan kapag sinasabing hardware, meron din silang mga showrooms or warehouse na doon nila inilagay lahat ang kanilang mga product or items. Ang isa naman ay tinatawag nating marketing and sales. So, identify your target customers are the small workshop, constructors, or big manufacturing companies. So, marketing and sales. So, kapag nag-negosyo ka, kailangan kung saan ka na kung ano yung ang inegosyo mo. For example, nag-coffee shop ka. So, doon mo naman ilalagay or doon mo ipupundar ang yung negosyo sa yung maraming gustong, like for example, gusto nilang mag-coffee o milk tea ba, mag-milk tea sila. So, doon mo rin ipupundar ang negosyo mo para mas lalo itong lumako. So, isa naman ay tinatawag nating risk management. Use proper construct, insurance, and maintenance plans. So, kapag sinasabi natin risk management, kailangan ang ating negosyo, kailangan ma-maintain natin ang ating mga plano. Tapos, may insurance siya para safety ang ating negosyo. At mas mapalago ito ng mabuti. And scaling, once establishing, you can expand by adding more categories. Example, from hand tools to heavy machines, or offering service or repair maintenance. So that is we call scaling rather. So that's end my part, and thank you once again.